Showbiz fanatics, Bea Alonzo sinampahan ng kasong cyber libel sina Christopher Min at OG Diaz. Siya po ay personal na nagtungo sa isang prosecutor office. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo mag-umpisa sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Thank you so much! So, trending at pinag-uusapan ngayon sa lahat ng social media platform ang pagsampa ng kaso ni Miss Bea Alonzo ng kasong cyber libel sina Christopher Min at OG Diaz. Tatlong magkakahiwalay na criminal case para sa cyber libel ang isinampa ng aktres na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office laban kina Christopher Min, OG Diaz at mga co-host nila sa kanilang mga online channel. Dawit din sa reklamo ang isang online basher na nagpapanggap na malapit sa kanya. Ayon sa complaint affidavit ni Bea, naging biktima raw siya ng mali at malisyoso at mga mapanirang impormasyon mula sa nagpanggap na malapit sa kanya at pinagpipiestahan pa sa online channel ni na Christy at OG na wala umanong basihan. Kabilang sa nakasaad sa naturang affidavit ay ang sumusunod-sunod na tirada sa aktres sa mga kolum at mga show ng mga ito. Sa mga issue na nakalahad, kabilang rito ang umano'y di pagbabayad ng tamang buwis ni Bea na pinasinungalingan naman niya. Present sa paghain ng reklamo ni Bea ang kanyang abogadong si Attorney Joey Garcia at ang manager niyang si Miss Shirley Kwan. So ayon naman kay Mr. Nelson Canglas, naghain ng tatlong magkakahiwalay na criminal case for cyber libel si Bea at sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga showbiz columnist at online host na sina Christopher Min at OG Diaz, kasama ng kanilang mga co-host sa kanilang programa. Kasama ring inireklamo ng kapuso actress ng isang online basher. No, sino kaya tinutukoy na online basher na nagpapanggap daw di umano na malapit dito sa actress. Nakasaad din sa complaint ng affidavit ni Bea na naging biktima siya ng mali at malisyosong mga panirang impormasyon. Matatandaan po na nagsimula ang ilan sa mga segments na ipinalabas ni Manay Christopher Min sa kanya pong Showbiz Now Na at 1PH sa TV5 at napapakinggan sa radyo. Ang sunod-sunod nga na mga statement niya towards Bea Alonzo at kay sa kanya pong ex-boyfriend na si Mr. Dominic Roque. So dahilan po ito para talagang na-trigger itong si Miss Bea Alonzo na magsampa na nga ng tatlong magkakaibang kaso under the criminal case for cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office. So, pinag-uusapan po ito ngayon sa social media dahil talaga namang ginulat ng marami, no, ang pagpunta at pagtungo ni Miss Bea Alonzo. Talagang naitawid niya na po ito pong kaso ng cyber libel. Pero syempre, may iba't ibang reaction po yan sa iba't ibang mga aspeto na pinag-uusapan ngayon. So, sa kanya pong isinampang cyber libel sa host ng online show ng Showbiz Now Na, habang si OG naman ay masariling online show na OG Diaz Showbiz Update. Eksaktong 2:34 PM nang dumating si Bea sa Quezon City Hall ngayong Huwebes ng May 2, 2024 kasama niya ang kanyang manager na si Shirley Kwan at legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia, founding at senior partner ng Garcia Eloria Ruanto and Associates Law Office. Bea Alonzo sworn affidavits versus Christopher Min and OG Diaz. Dumiretso si Bea sa tanggapan ni Prosecutors Ana Fe Abad sa Quezon City Prosecutor's Office at dito ay nilagdaan at pinanumpaan ni Bea ang kanyang salaysay laban kina Christopher Min at OG. Kalmado si Bea habang sinasagot ang mga katanungan ng piskal. Sinabi ni Bea na naiintindihan niya ang laman ng kanyang sinumpaang salaysay. Kinumpirma rin ng aktres na true at correct ang impormasyong inilahad niya base sa kanyang personal na kaalaman. Hindi nagbigay ng panayam sa media si Bea Alonzo.
So si Christy Permin at OG Diaz ay nahaharap nga sa kanilang kaso ng cyber or defamatory statement. Tanging abogado niya ang magsasalita ng main interview nito sa Philippine Entertainment Portal at 24 oras sa GMA7. So umiwas po si Miss Bea Alonzo sa media para po sa mga further questions with regards doon sa kanya pong kaso na i-file laban kay Miss Christy Permin at dito po kay OG Diaz kasama ng kanyang mga co-host. Hindi pinangalanan ni Attorney Garcia ang respondents pero nakasaad sa isinumiting sworn of affidavit ni Bea na sangkot sa reklamo sina Christy, OG at 5 pang individual. We believe these respondents saw this coming. They know who they are, saad ng abogado. Idiniin ni Attorney Garcia na karapatan ni Bea na ipagtanggol ang sarili sa mga mapanirang pahayag na binitawan ng respondents laban sa aktres. For the record, this is very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. She was greatly devastated for all these defamatory statements thrown against her. As a taxpayer, she asserted her right to proceed with his filing of criminal case against the individual making these damaging statements against her. So isa sa mga hindi nagustuhan nitong si Miss Bea Alonzo nang sabihin ng ilan sa mga showbiz at vloggers na si Christy Permin at OG Diaz na si Miss Bea Alonzo di umano ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayaw nang idetalye ng abogado kung ano-anong tinutukoy ng kampo ni Bea na paninirang binitawan ni na Christy at OG sa hiwalay nilang online show. Pero diin nila, ni minsan daw ay hindi kinontak ng respondents ang kampo ni Bea para hingin ang panig nito sa mga issue patungkol sa actress, which is very true, para po may confirmation. Pero base po kasi sa mga statement ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel, kasi pag napanood nyo po siya is as far as I know, gumagawa po siya ng paraan para po makausap si Bea pero hindi sinasagot dito yung kanyang tawag. As far as I concerned, wala po, despite them knowing the truth about all these statements subject of the complaints that we filed, pahayag ni Attorney Garcia. Ano nga ba ang hiling ni Bea sa hinain niyang cyber libel complaint? Sagot ulit ni Attorney Garcia, since there are criminal cases, one of the relief being sought is damages po. Yes, andun na po lahat yon. Sa huli, nananawagan ng abogado sa social media user na maging maingat sa pamamahayag sa digital world. We will just urging the social media user, in particular the bloggers, to understand the legal consequences in engaging in such behavior because lahat ng personal attack, defamatory statement, they are not only morally reprehensible but also legally actionable. Sinubukan din ng PEP na hingin ang panig ni na Christy at OG hinggil sa reklamong cyber libel na isinampa ni Bea laban sa kanila. Agad naman itong ilalathala sa oras na patanggap namin ang sagot ng mga nabanggit na personalidad. Yan po ay ilan sa mga ulat ng PEP or Philippine Entertainment Portal kung saan ay nakausap po nila at na-interview ang attorney or abogado po ni Miss Bea Alonzo sa kanyang i-final na kaso laban kay OG Diaz at Christy Permin. So, for further information, ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.